Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Nagtendring online ang matinding babala ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban kay Presidente Kuting dahil sa umano'y kakulangan ng huli sa pagplano at pagresponde tuwing may sakuna. Ang mga netizens na nagkaroon ng sari-saring reaksyon sa mga payag ni Duterte at marami ang naghayag ng kanilang mga salubin sa social media. Sa isang talumpati, mariing binatikos ni Duterte ang tila kawalan ng direksyon ni Presidente Kuting sa pagtugon sa mga krisis, lalo na sa mga natural na kalamidad. Ang presidente ay dapat handa sa lahat ng oras. Ang bansa ay nangangailangan ng isang lider na may malinaw na plano at mabilis na aksyon, ani ni Duterte. Ayon sa dating Pangulo, ang kakulangan sa kahandaan at koordinasyon ng kasalukuyang administrasyon ay nagdudulot ng mas malaking pinsala at pagkasira tuwing may sakuna. Ito ay agad namang pinansin ng mga netizens na pinag-usapan at pinagpiestahan ng issue sa iba't ibang online platforms. Kung wala kang plano, wala kang karapatan mamuno, komento ng isang netizen. Kailangan natin ng leader na alam ang gagawin sa oras ng krisis, dagdag pa ng isa. Ang mga batikos at memes na kumakalat online ay nagpapakita ng pagkadismaya ng maraming mamamayan sa kasalukuyang administrasyon. Maraming netizens na nananawagan ng pagbabago ng pamamalakad at hinihiling ang mas mahusay na pagplano at aksyon mula sa gobyerno. Samantala, ang kampo ni Presidente Kuting ay agad namang naglabas ng pahayag bilang tugon sa mga aligasyon ni Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, ang administrasyon ay may malinaw na hakbang at plano sa pagtugon sa mga sakuna. Patuloy kami nagsusumikap upang mapabuti ang aming sistema at serbisyo para sa kapakanan ng sambayanan. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nananatiling mainit ang usapin sa social media at tila hindi pa rin natitinag ang damdamin ng mga netizen na umiling ng mas mahusay na pamumuno at kahandaan mula kay Presidente Kuding. Ang patuloy na diskurso ukol dito ay inaasahang magdudulot ng dagdag na pressure sa administrasyon upang mapabuti ang kanilang mga hakbang sa pagtugon sa mga sakuna. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Hindi ba dapat sinasama na yan ng LGUs? And if hindi nila sinasama, hindi ba trabaho ng DILG to ensure na yung mga LGUs will be executing that? Yes, foremost would be the DNR. Yes, sir. DNR national, DNR local. Yes, sir. Yun ang mga driver dyan sa makinarya na yan. Then DDILG, the close supervision. Yes, sir. Wala akong nakikita ang cooperation yan dito banda sa ano. Not an interagency thing that would deal with this kind of not really problem, but this kind of mechanism in government. Pero sir, kayo nung mayor sa Davao, ako wala akong nadinig na ang Davao nagka-problema in terms of waste management. Yeah, well, maybe I employ the right people. Those who were there in the office for a long time, the career, ito mga civil service eligible, tapos they earned the yung merits nila all throughout these years, yung nagkaroon ng mga special studies, sometimes abroad o dito, what is periodic studies. But unfortunately, the way it is run, funding and all, is not there to sustain it. But even during your term as president, we really did not have any major issue with regards to waste management. In fact, sir,
kayo pa nga yung nagsabi doon sa, remember mo Trixie, yung sa Canada na Ayun sinoli natin yung pinasoli basura. ni Mayor yung, Well, yung basura, di ba? I mean, sir, yung experience with Davao, I think na-translate niya to the national scale. Not all, I'm sad to say. This is not really to pull my own chair, but not everybody has that Mindset. mindset or di ano nila yung takbo nila sa utak that they must be conscious at all times. So sir, Gaya nung Canada, it was pure insult. yeah. Yeah. But I had to do something about it. Pero dito, sa ordinary course ng governance, yung, kasi in-announce ng Pangulo sa SONA, yung kalinisan sa bagong Pilipinas. So, nakikita natin, given yung assessment ninyo, yung examination ninyo on how the local government works and what it needs, yung pag-nationalize nito, hindi ba the President can just simply state na, okay, let's give the LGUs the power, or at least the barangays, to empower them by funding them so that mayroon sila at that level na sila po yung mag-execute ng mga pollution laws natin. Correct. You know, it does not need a government functionary up there, in this case the President, magsalita pa siya ng gano'n. All he has to do is to order his DILG secretary in a cabinet meeting, do your job, down the line, sabihin mo sa kanila, ito ang gawin. Pag hindi, if you cannot do that, then give me an explanation because I will let somebody do the job for us. So hindi siya talaga Yan naman ang Hindi achievement. And I think, Hindi nga. di ba Trixie, yan nga yung sinasabi natin na this SONA, this latest SONA, is not really about achievements, but more of yung ano yung dapat ginagawa. And yun yung in-espouse. Pero parang lumalabas na tinatawag niyang achievement, yung ginagawa naman dapat. Na supposedly, Obligasyon, the work of government. if I may say, there's no such thing as an achievement in government. Lahat dito yan. sa governance because governance malawak yan. Peace and order, sanitation, health. All you can see is that we have done this thing and meron kaming produkto na dito. There is no achievement because it is a dynamic thing that does not end. It's an endless cycle. Pagka sinabi mo na-achieve mo, there's more tomorrow to achieve. So, There's more work to be done. ang life kasi ng buhay ng tao sa mundo keeps on repeating itself, including the problems. You have a day to live, and a day to clean up, and a day to be, keep healthy, and a day to, deal with the problems of pollution, and a day. It is a repeating thing, which you cannot use the word we have achieved. You can only do that when you die and you look back and say to yourself, na I have achieved this thing. Or other people would say that during his lifetime, he has achieved this one. So hindi po ito sabihin niyang achieve sa gobyerno. Kasi araw-araw yan, you have to achieve. So ilang achievements yan. So you have done your work for the day. So that's it. Period. Sir, parang it's like washing dishes. Every day kakain ka, maghugas ka ng pinggan pagkatapos nun. So pati itong pagkolekta ng basura, hindi ba kailangan pa bang sabihin ng Pangulo yan na linisin Inutusan yung ko. basura. Mangolekta tayo ng 10 tonelada ng basura because this is already part of the obligations of the... Got it. In addition to which, sir, sinabi pa ng Pangulo, let me jump lang to another one.
Sabi niya during the SONA, ipare-review daw niya yung EPIRA. Epiralo, oo. Dahil in-acknowledge niya yung mga issues sa power consumption, sa Mahal kasi electricity. Without acknowledging, sir, na mahal ang kuryente, sinabi niya na binabalikan at binubusisi ang EPIRA. Pero, just as a matter of fact, alam ko na ginawang priority legislation yung pag-review ng EPIRA. And na-prioritize sa 2023 pa. So ngayon, bahagi din ba po ito? Continuing ba ito? Hindi ba, pagdating naman sa batas, ito, you have to get it passed. You review it, and if it needs to be changed, ipapasa natin yung amendments o kayong bagong batas. Actually, ito yung sinasabing wala pang natapos. Because matagal na yung PIRA. Hindi pa nga natapos yan. It has not been fully implemented. Yes. Tapos you come up with a new idea again. That is what hindi lang kay Marcos, in fairness to it. Sa akin, yan yung problem that keeps bugging us every day, and we keep on coming up with new ideas how to solve the problem. Or if that ideas are converted into some form of legislation or ordinance, still the problem remains. So what needs to be done is really just do it. Huwag mo nang sabihin kung ano ang gusto mong gawin. Just do it without announcing it. Ganun na lang para let it start. Ako kay Presidente Marcos is I would ask him to sabihin mo sa barangay level, gawin mo trabaho mo. Pag hindi, magpapadala ako ng tao dyan. And dyan na lang kayo sa barangay hall, mag-upo buong araw, at yung mga tao na ipapadala ko, yun na ang magtrabaho para sa inyo. Then you go to the municipality and you go to the city and province. Ganon na lang ang sabihin mo, putang inagago kayo, pag ayaw ninyong magtrabaho, sabihin ninyo sa akin kasi magpapadala ako ng tao. Maraming Pilipino dyan sa labas na walang trabaho. So kung ano man na yung subsidy o ibibigay ng national government sa inyo, kunin ko yan, ibibigay ko yan sa mga taong gusto magtrabaho para malinis yung syudad ninyo, para yung syudad ninyo maging yung barangay ninyo maging peaceful. If you cannot deal with the problem with the NPAs, or hindi nyo kaya gawin yung droga na yan, putang inang yan, that's bugging the life of the Filipino. Dapat sabihin ninyo. Or, there will be a time na sabihin ko talaga sa inyo that you are a total failure and I need to do something because I am the president and the buck stops here. Sir, Hanggang dito yung problema. Trixie, nabanggit yung droga. teka, may ano lang ako. Oh, sige. Sorry, tinamaan ako ng isang malaking wave ng nostalgia, sir. Na-miss ko lang. Na-miss ko lang yung mga cabinet meetings nyo na naka-televise. Tapos naririnig namin yung mga ganyan. Di ba? Yung mga ganong nakakamiss order. Call to order. Sorry. Interruption. Sorry. Pero nabanggit nga droga. Yes. So, And ano sabi ni Pangulo doon? Alam mo, pinagmamalaki sir yung droga. let me yung drug war. interrupt you for a long. Bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Putang ina ninyo, nagtatrabaho ba kayo? Putang ina ninyo, pag hindi ninyo sabi, mga putang ina kayo, sabihin ninyo,
kasi magdala ako ng tao o may ipapalit ako sa inyo. Mga putang ina kayo. Yan. Tapos ang istorya. Kung wala kang putang ina, magtrabaho kayo dyan. Sabihin mo naman ng presidente, magtrabaho lang kayo dyan. Talagang mapapatrabaho. We bide our time. So, pag sabihin mo, presidente kanina nagpatawag ng sa Malacanang. Pinutang ina kami. Sabi niya, putang ina kayo, mga cabinet members, kung hindi inyo kaya, mga putang ina kayo, sabihin ninyo. Kasi maraming executive dyan, graduate ng anong-anong mga university. Puro bright yan. Putang ina, papalitan ko kayo, mga putang ina kayo. Yan ang kapital mo. Pag hindi ka marunong undignified nga, hindi maganda pakinggan, not suited for a president. But if you want problem solved, putang ina, gawain mo itong style na ito. Kasi alam nila pag putang ina kayo, galit ka. Alam mo, May baon hindi, tama. Tama, Trixie eh. Kasi, sir, yung binanggit niya kasi yung drug war, ang ganda ng sinabi eh, na kesyo, maraming, yung drug bust na 44 billion, tapos may 400 na hinuli, 6,000 na high value target, 440 na government employed. Pero sir, pag tanungin mo ang ordinaryong mamamayan ngayon, bumalik yung takot. Bumalik ang mga krimen sa kalsada. And alam naman natin na ang droga ang nagtutulak niyan sa krimen. So parang yung hindi nagtutugma sir yung SONA sa talagang nararamdaman ng taong bayan. Which yun ang naramdaman natin nung panahon mo sir bilang Pangulo. You know, it's not how much or how many sacks. Hindi yan ang usapan ng droga because droga is being manufactured everywhere. There's money in it and you can only deal with it in one part of the country. We do not have the resources. So, plus the imported ones that would be, thrown along itong coastal areas and pipick upin niya ng mga pambot or mga lancha na kukunin. Manufactured, alam na niyo kung saan. It's money. It could either be tayo ang nagmamufacture, itatapo rin natin sa kanila. It's a so many avenues of making money and everybody is doing into it because there is not enough legitimate masabi mong hard-earned money na with the population growing wild, hindi mo lahat mabigyan ng trabaho. Not only in the Philippines, but in other areas. So, this thing becomes a problem. Meron siyang binanggit, sir. Well, hindi binanggit yung napansin niya. Binanggit niya yung drug war. Pero wala siyang mention dun sa rising crime statistics. Yes. Or consequently, wala din banggit na bumababa ang krimen. Hindi, binanggit naman niya. Pero parang in passing na parang walang Puro impact. motherhood statements eh. Motherhood Yun nga, niya. di ba, na kesyo yung drug war niya. Actually, parang may pasaring pa nga sa previous administration na extermination is not one of the, It's not an option. it's never one of them option. Well, Dahil he described it as his bloodless drug war. alam mo kasi, I do not blame Mr. Marcos. He's a believer of sa Diyos. Ako, niniwala ako sa Diyos, pero kung sinasabi ko sa Diyos, hindi mo nasulbat ito, I will do it my own way. If you cannot, by the grace of God,
hindi mo ma-stop itong senseless killing of innocent civilians. Yang they are being pulled up, they slaughtered. And if you cannot give instant justice, of course may gobyerno tayo. But tanungin ko na lang sa Diyos, how efficient is the government of America? How many innocent civilians in America or in Europe are killed by senseless terrorists? Alam mo, ako ang tingin ko, I take it personal. Even as president, may namatay tao dyan sa pinakalayong barangay. Kung mag-abot sa akin that he was just killed simply by cruelty o talagang pinatay na walang karason-rason, I would take it personal. At kung malaman ko yan, sabihin ko talaga doon sa mga pulis, nakikinig yung mga pulis, putang ina ninyo, you solve that problem or I will solve the problem for you. And I will deal with you after I shall have solved the problem. Meaning to say, kung inutil ka lang naman dyan, putang ina, wala ka ng kasaya ng bayad ng kalakihan ng sweldo ninyo. Pero ako naman, pagka sa trabaho, basta in the performance of duty, wala kayong sa panahon ko talagang nagkakaputi ako. Mark, nabanggit mo maraming motherhood statements. Meron akong babasahin. Yes. Sabi niya, a substantial number of investment pledges have already commenced operation with many more at various stages of development. Pledges. May naaamoy ka na dyan. Sa bilang natin, bukod sa malaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Tumigil siya dyan. Isang paragraph lang po ito, sir, na parang meron lang siya, mabanggit lang yung investment pledges o yung kasi ito po yung rational or justification sa karamihan ng kanyang mga foreign Mga trips. biyahe. Oo. Alam mo, Sir, Mr. President, pareho tayong presidente. Ang ilagay lang natin sa, just to remind you, and your cabinet, is that once you embark or think of something na may gusto kang plano, dapat mag-isip ka talaga na may makukunan ka, na makuha mo yung buong amount na hindi mo kunin sa installments. Kasi pag nag-back down yan, yung takbo ng proyekto mo, pag nag-back down ang financing mo hanggang dyan yan, so many incomplete projects all over the country. Yung daan hanggang dyan lang, walang simento, sa appropriations na doon yun, sabihin, hindi kaya sir, you cannot reach 1 kilometer kung isiminto mo. So, hanggang 5 metro ka lang dyan. So, I believe, nasa pagkasinabi ng district engineer, naniniwala ako sa kanila. I always assume good faith kasi recorded naman. So, magkikita mo, kung hindi ayaw mo maniwala, di pupuntahan mo doon. Tapos magtanong ka ng ibang engineer, magkano ang gastos mo dito? So, very easy really to find out. But ang problema kasi yung funding, 35 billion. Pagkatapos, a few years later, anong project ito? Sir, hindi na kompleto. So, saan napunta yung 35 billion? Sir, naubos na, wala na eh, nakulang talaga. So, saan nagkulang? Nagkulang ang pera kasi malalim yung bulsa mo? O nagkulang talaga because, the prices. Alam mo, sa buhay na ito, in fairness to everybody, engineers, construction, every day may dagdag talaga yan.
every day may daglag talaga yung piso o 30 centavos, 50 centavos. But they accumulate by the year and malaki yan. So talagang kukulang ang pera. Yung estimate mo talaga, kailangan, pag itong proyekto na ito to be completed in 3 years, ang appropriation mo talaga must be good for 3 years. Lagyan mo ng additional na 2 years para gawain mong 5 years. Tutang kung ang stricto lang naman ang makikita mo naman ang takbo ng trabaho. It's just a question of itong sa audit. Makikita mo naman and a close supervision of yung department concerned, highways o itong DINA. Makikita naman niya. At bigyan kita ng good for 5 million. Ito na yung to cover up for the increases of cost. Yes. Kasi kung i-estimate ko lang ngayon, ang semento, I peg the project study kasi bukas iba na ang presyo So, gawain mo na lang good for 5 years. Yung 2 years na yan, para na yan sa So, in fairness to the engineers and to the constructors, construction company, yun yung nangyayari. Hindi naman lahat. Yung iba talagang hausyaw. It's for government to distinguish which is the falsehood and the truth. Kaya itong dito, pagka may falsehood, the persons behind it must be held accountable. At no mercy. Sir, nabanggit nyo nga yung mga projects and actually, inaantay ko doon sa SONA na banggitin nga ang mga infrastructure projects. Kung ano ba yung ipepresenta nitong administration na yung pwede lang masabing sila. Di ba may build better Pero more? binanggit kasi doon yung Metro Manila Subway, yung LRT extension, yung Luzon Spine, which if tignan po natin, hindi naman po sila ang nagumpisa. Actually, inumpisahan niyan, sir, yung subway, time niya yan. Yung LRT extension, ako tandang-tanda ko yan dahil very active ako noon na binabantayan yung mga big ticket na infrastructure projects na yan. So, yun na naman yung sinasabi natin, Trixie, na yung SONA na supposed to be accomplishment, it's like tinuloy lang yung dati na ngayon sinasabing ginagawa nila. Ang magandang, if you are a courteous person, ako, ang gano'n ito, inumpisan ito ng predecessor ko, ito yung natapos. Correct. Tapos ito yung dinagdag ko, kulang pa rin. Yes. Wala na tayong pera, pero hanggang dito lang tayo. Kasi hindi natin kaya, kasi yan, hindi lang ito ang problema ko. So, the next president might be able to finish the project. And the credit, kung saan yung who was playing the ball game at the end of the game, ibigay mo sa kanya. Wala nang problema. Sabi mo, I have completed this project. Eh siya, he has completed the project. Hindi naman siya, I did not, I completed this project from start to finish. Ganun lang sa gobyerno. Wala naman. Para sa akin, okay lang yan. And you're entitled to it because at that time when it is ripe for harvest, ikaw ang nandyan. So, claim the credit. And it is yours. Tama yun, di ba? So, we have had our days also. At the very least, at the very least, kung yung naiwan na project, bigyan mo ng sarili mong timeline na or bibigyan mo ng improvement doon sa timeline mo na patatapos natin to, yung inumpisahan. Ito yung inumpisahan ni Benigno Aquino noon. Haba nito eh. Yes. It took us so many years because ang haba nito. Ngayon, interspersed with so many presidents in between far and wide,
So, ito yung tinapos ko na. Ito yung project ng gobyerno. Ibigay natin yung glory sa taong bayan kasi pera nila yan. Kami yung nandoon, Trabaho. bayad kami. Yun. Correct. Napansin mo, madali pansinin sir yung mga nasabi niya eh. Pero mas kapansin-pansin yung mga hindi niya Yung mga hindi nasabi. nasabi. Halimbawa, Yung mga nilinya dapat, pero wala. yung hinihintay natin. Halimbawa sir, meron siyang ginawa, sinabatas naman, Maharlika Investment Fund. Okay. Naisabatas yan last year pa. So, medyo ambitious ito kasi this is an investment fund, papalakihin nila yung pera at ang popondohin daw dapat nito ay mga infra natin. Kasi sabi ni Presidente, mahal talaga ang infra. I think we all agree with that. Mahal talaga Totoo. yun. So kailangan meron tayong pagkukuhaan para rin hindi nangyayari yung nabibitin yung mga proyekto. So for me, ambitious pero kahit paano, meron naman siyang puntirya, di ba? It's a good cause. Unfortunately, napasa yung batas, dun sa batas, mayroong seed money na manggagaling from the Land Bank of the Philippines as well as Mga GIF. DBP, Development Bank. I think 50 Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.